A day in my life as a receptionist in Sweden. For today's video, we're gonna attend a personal conference at our company. Ginagawa namin to once a year and we usually do it sa island wherein nagsimula yung company namin. Kung maka namin naman to, sa'yo yan girl, tagapagmana ng kumpanya. Before going to the island, kailangan muna namin dumaan ng office para gawin yung mga responsibilidad katulad ng pag-arrange ng mga baso. Buti na lang talaga dito sa Sweden, uso ang dishwashing machine. Kasi kung wala yan, mag-paper cup or mag-paper plate na lang kayo, nyo kung pahirapan. Invited din pala yung mga ka-workmate namin sa Denmark office. So back to work, maglalagay muna tayo ng kape, magsisend ng email sa lahat para inform sila kung anong oras yung boat na sasakyan namin. Tapos ng trabaho, naglagay muna ako ng nail polish. Ang mahal kasi dito magpalinis guys, alam nyo lang. Siyempre doon na lang tayo sa libre, marunong naman tayo magpahid-pahid dyan. So pala yung best show up ko dito sa office na kahit magkaiba naman talagang ugali namin pero nagkakasundo din kami kahit papano. So ayan, outfit check. Yung call time namin, dapat by 10:20, andito na sila sa reception para sabay-sabay na kami lahat sa boat station. I'm gonna set the alarm now. Oh, you're still here. No one is here? Okay. So everything has been said and done. Ang sabi. So nasa first station na kami at itong coworker ko nagbibilang na para sa pamasahe naming lahat at shoulder na yon ng kumpanya. Yung island na pupuntahan namin, dito ako nakatira for 3 years during my au pair time. And it's called Dönse. Siguro mga 15 minutes lang yung biyahe, nakarating na kami dito sa island. I could still remember when I started my journey here in Sweden, nakarating ako dito sa island na to at 11 in the evening during winter time. Maulan pa and I asked myself, will I survive in this foreign land? Char drama. Until now, andito pa rin ako sa Sweden. But anyway, papakita ko sa inyo kung gaano ka-energetic yung amo ko. Sabi ko sa inyo since day 1 talaga, nagkasundo na kami kasi pareho talaga kami ng ugali at energy. Kaya super high five talaga kaming dalawa. Honestly, isa talaga yan sa dahilan kaya nagstay ako dito sa Sweden because I have the best boss in the world. To start this conference, of course, kakain na tayo. My favorite part of the program. And that's Mr. Chef explaining about our lunch for today and it's the Swedish traditional meatballs and potatoes. At hindi naman masyadong halata nun. Sobrang nasasarapan talaga ako sa pagkain. Bakit kung ako nagluluto, parang normal lang yung taste. Pero sarap talaga. Kami nabusog na nga, napakapi patuloy ako habang nakikinig sa mga sinasabi ng amo ko about how they started the company. Which is sobrang nakaka-inspire talaga yung story nila. Feel like you're a dream team? Yes! Are you having fun? Yeah! Hindi talaga nauubusan ng energy pag yung amo kong babae talaga nagsasalita sa harap kasi parang gusto niya ma-involve talaga lahat. So, present na lahat ng mga tao in every departments and then a few moments later, pumasok kami sa isang small auditorium para lang patawanin nitong lalaking ito. Sino ba itong pangalan nito? I think his name is Moon. Ayun, Colin Moon. After everyone are all seated, we are ready to listen about the different cultures and traditions of every countries. Isa siyang anthropologist na ini-explain niya sa lahat na kailangan talagang intindihin ang iba't ibang mga lingwahe, iba't ibang tradition, which is a good thing kasi sa company namin, very international na talaga siya. Merong Japanese, Filipino, Swedish, Danish, from UK, from USA. Kaya sobrang na-open talaga yung mind ng mga employee na kailangan pala talaga namin intindihin kasi magkakaiba talaga yung ugali ng mga tao. Pagkatapos mabusog ang mga utak namin, we are good to go to dig into some sweets and some fruits. And in Swedish we say, it's fika time! So pinagpatuloy na nga ang program and I'm just so amazed with what happened kasi nakita ko yung sarili ko sa screen. Babaw talaga ng kaligayahan ko ay parang gusto ko na lang makinig the whole time. Pagkatapos lahat ng presentations, we had some celebrations for our new life-saving rules. Isa lang talaga na remember ko, pinaka-last, have fun. And now it's time for us to go out to have some island tour na pangungunahan ng amo kong lalaki. So sasabihin niya kung saan sila nagsimula. Ready to follow naman ang lahat kasi it's very interesting and of course may baon kami kaya tara G!
So ito na nga, nagsimula daw sila dito sa isang gasoline station na yung amo kong babae ay isa sa mga gasoline girl. At yung lalaki ko naman na amo, nagtatrabaho na siya before sa mga malalaking boats. So may mga ideas na talaga siya about boats. So nagkaroon siya ng desire na gusto niya din one day magkakaroon sila ng mga boats and then to build a company. Yung second stop namin, pinapakita niya lang yung statue which is the landmark of the island. Third stop namin, yung apartment or cottage house nila wherein doon nakatira yung mga fire people na nag-work sa isang ambulance boat. Next stop naman, pinakita sa amin ng amo ang pinakaunang office nila. Ngayon ay mga apartments na. Yung amo kong babae, nag-work daw siya before sa kusina lang, binababa lang yung lamesa niya. Grabe nakaka-inspire, diba? Na ganun pala yung simula nila and now they have like almost 70 boats sa kumpanya which is so amazing. Na kung magpursige ka lang talaga sa pangarap mo with God's guidance, magagawa mo talaga at makakamit mo yung mga pangarap mo. After the tour, we had some fun games na kailangan ng utak. Pero medyo wala ako niyan, kaya kailangan ko sila. So we are in a group wherein we have to do some mind games which is called Escape. Na ang dami namin kailangan i-unlock na mga locks para makuha yung tamang sagot. Tapos hanapin daw namin si Mona Lisa kung saan na siya napunta. Malay ko ba? Buti lang talaga yung mga kasama ko ay ang tataba ng mga utak. Kaya best in video lang ako for today's video. Nakuha din naman talaga namin yung answer. Pero second lang kami. May nauna sa amin. Kaya hindi namin nakuha yung reward. Buti na lang hindi talaga ako tumulong. Kasi kung tumulong pa ako, mas lalo pa yung natagalan. Walang katapusang kainan. At bumalik na naman kami sa conference hall na kung saan iba na naman set up for dinner na naman. Uy! Pero may mga nakahanda ng appetizers, welcome drinks. At nasa harap na naman si Mr. Chef para mag-explain ng pagkain namin for tonight. And it's good news! It's Asian food, kaya cheers! Ito ng pansit, ang pinakamasarap na pansit na natikman ko sa buong buhay ko. Eh grabe, iba talaga yung lasa niya. Pansit lang naman sana to eh. Favorite song daw to ng amo kong babae, kaya napagtripan niya talaga ang lahat na every time maririnig namin to, we have to do something. Stugs. Parang naging tradisyon na din talaga namin after every party, karaoke time. Okay, for David's department. Strike upon the hour and the sun begins to fade. I need a man who'll take a chance on the love that burns hot enough to last. I wanna dance with somebody. I wanna feel the heat with somebody. Happy personal conference day. It was a very fun day. I'm so thankful and blessed with the company that I'm working with right now. And to God be the glory. Goodbye!